Tatayo po lahat para sa orasyon parata. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitilnan ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamating mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti na lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Canonson, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sama po natin na may pasalamat at kahilingan. Joey Vanessa Rason Children, Mirna Bidamo at kapatid, Glo San Juan, Casio Coring and Children, Nelly and Eldalyn Rosul Perey, Domeng at Panya Rui, Willie Nenet at pamilya, Lor Biado at pamilya, Mojica family, Lucy Baas, Arvin Piher, Pamilya Cubio, Minda Perey, sa patuloy na pagaling ni Cynthia Tolentino at Edibe Peñalba, at ni Belia Hernandez. Panalangin para sa karawan ni Seni Di Maranan Nunez. Mas sponsor, Romeo Abilida, Idang Abilida, Kikay Canonigo, Asis Dos Barangay Council, Asis Dos SK, Santa Rosario sponsor, Esther Panganiban, Nelly Perey, Brian Esquera, Lydia Rodis, John Rupert Ocampo. Panalangin para sa kaluluwa ni Pablo Salucia, Procopio Antonia Eddie Adel, Siriaca Celo, Joan Erlinda, Florentino Lauro Rafael, Danilo Nenita Eulogio Arcadia Pelusardo, Teresita Juan Maria Francisco Rosa Camilo, Plantila Juan Maura, Rowena, Rodelito, Rosena, Rizalina at lahat ng pumanaw, Guillermo Policarpio, Angeles, Francisco Filipa, Roman, Rosita, Miguel, Victoria Maria Balbino, Marta Miguel Eugenia, Nestor Bien Jeronimo, Gregorio Nceda, Tomas Salud, Lucionia, Genoveva Carlos, Emmanuel Rogelio, Maria Eugenio Silvestre, Timoteo Conegunda, Trinidad Braulo, Gregoria Nati, Lita Jaime Eddie Reynoso, J. Mimi Salvador, Menandro Tino Tasio Bien, Father Reddy, Father Nel.
Sa magandang hapon po sa atin lahat. Tayo po ngayon ay nasa 26 na linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Magsitayo po tayo. Ang digmaan at kaguduhan. Panginoon, buong bayan ngayon natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal, tayo po ay patuloy na inaanyayahang makibahagi sa sakramento ng paggaling, sa sakramento ng pagpapatawad at pagmamahal. Ang Eucharistia na alay sa atin ni Jesus para sa ating ipagkasundo sa Diyos Ama at muling pagbabalik para sa Kanya. Upang tayo maging marapat, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo ng patawad sa Diyos na makapangyarihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Iyan ay dinig ko noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinuduro. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayani at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang.
pati na ang Pleiades at mga kumpol ng nabituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway, sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Tugon po. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo'y makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Tugon po. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. O sa iyo, o poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, o Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Tugon po. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Magsitayo po tayo. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino man nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po tayo. Kahapon po ay ating ipinagdiwang ang kapistahan ng tatlong arkanghel, si San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Alam natin that the presence of the angel is also the presence of God in our midst. No? Tatandaan po natin yan. Naalala ko yung isang kwento ng isang visionary
na kapag daw po nagmimisa sa kanyang vision, tayo mismo, katabi natin yung anghel sa ating tabi. Nakaluhod, nagdadasal para sa ating kapakanan. Napakagandang isipin that you are always guided by God through His angels. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Meron pa. Oh, yan. Hindi man natin nakikita, pero kasama natin sa... Bakit po ganon? Kasi nga po itong Eucharistia ay patikim kung anong mayroon sa langit. That's why every time we celebrate the Eucharist, we are also participating the celebration in heaven. Kaya ang mga anghel, kapiling natin. Ngayong araw pong ito, napakaganda ng mga pagbasa. No? Sa Ebanghelyo na ating narinig, ito ay paanyaya na po sa mga nais sumunod kay Jesus. But following Jesus needs a total surrender, total trust. Kailangan ng pagsuko at pagpapaubaya. Dito sa Ebanghelyong ating napakinggan, narinig natin na may mga sumunod kay Jesus at nagsabi pa yung iba na susunod kami. Pero nung sinabi na ng ating Panginoon, sumunod kayo sa akin, sabi ng isa, Panginoon, hayaan mo munang ilibing ko ang aking patay. Pero anong sabi ni Jesus? May mas mahalaga kaysa sa kamatayan. May mas mahalaga kaysa sa patay. Ano yon? Na dapat ipahayag ng tao, kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya nga rito, humayo ka, ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Kingdom of God is the greatest among our mission. Ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang dapat nating ibahagi, hindi kamatayan. At sabi pa nung isa dito, Panginoon, hayaan mo muna ako magpaalam sa aking mga kasambahay. Yes, family is important, but again, Kingdom of God is much important. Ito po yung pinapaalala ni Jesus, na sa mga nais sumunod sa Kanya, kinakailangan ng pagsuko at pagpapaubaya. Dito po sa unang pagbasang ating narinig, mula sa aklat ni Job. Ito po'y sinimula nating pagnilayan nung Lunes. At nung Lunes, ang kwento po kay Job, siya ay talagang sobrang minalas sa kanyang buhay. Lahat ng mayroon siya ay binawi sa kanya. Kayamanan, pati pamilya, lahat nawala sa kanya. And some of his friends, some of Job's friends, came to him, no? At sabi, yan ay dahil sa kasalanan mo, kaya ka minamalas, kaya ka pinarurusahan. Pero alam niyo po, the good disposition of Job, sabi niya, hindi dahil ako'y nagkasala, kaya ako'y pinarusahan ng Diyos. Ito'y bahagi ng buhay ng tao. Ang pagdurusa ay bahagi ng buhay. Ang paghihirap ay bahagi ng buhay. Akmang-akmayan ngayon sa atin. Tayong lahat, pare-parehas, nahihirapan. Kahirap kayang huminga. Ang hirap kayo mag-homily ng naka-face mask. Yung iba nga ho sa inyo nagtanggal ng face shield kasi lalo nang nahihirapan. Pare-parehas tayong nahihirapan. Pero hindi ibig sabihin yan na yan ay parusa ng Diyos
sa atin. Just like Job o si Job, tinuturo sa atin na ating isuko ang lahat sa Panginoon. Ipaubaya ang lahat sa Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Hindi pwedeng susunod tayo kay Jesus, but we make conditions. That's very wrong. Ang Diyos ang magbibigay ng kondisyon, hindi tayo. Kasi ang gusto natin ngayon, oo, Panginoon, susunod ako, pero, yes, Lord, I will follow you back. Hindi ganon. Sabi nga ni Jesus, sumunod ka sa akin. Nang walang pag-aalinlangan, na walang pagdududa, at na walang paghihinayang. Sumunod ka ng walang paghihinayang. Ngayong araw pong ito, we're very lucky because we celebrate the feast of Saint Jerome. Si San Jeronimo po ay nabuhay nung mga late 4th century and early 5th century. At ito pong si San Jeronimo, siya ay naging monghe. At sa kanyang pagiging monghe, yun na naging tulay para yung Bible na ating ginagamit from the original Greek and Hebrew ay translate niya into Latin. Napaka-importante po nun because those times, Latin is the universal language. Kaya po na-translate sa English because na-translate na sa Latin. Kaya napakahalaga po nung ginawa niya. Imagine 30 years in translating the Bible. By surrendering everything to Jesus. At isa yon sa mga dapat nating pahalagahan. Yung pagsuko sa Diyos ay yung patuloy na pakikinig sa Kanyang salita. The Bible, sabi nga, ito po yung famous line ni Saint Jerome. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ang kamangmangan sa salita ng Diyos ay kamangmangan kay Jesus. Alam niyo po kami, mga nagpapari, sa totoo lang po, sa loob ng 10 years sa seminary, pinababasa sa amin lagi ang Bible. From Genesis to Revelation. Sabi nga, hindi naman kinakailangan sa uluhin mo. Hindi naman kinakailangan, alam mo, bawat page. Ang mahalaga, isabuhay mo ang panawagan ng Diyos. Alam niyo po, napakagandang pagkakataon ang pandemic para tayo ay maglaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mamaya po, pag uwi nyo sa bahay, kunin nyo po yung Bible ninyo. Punasan nyo muna. Kasi alam ko na yan na punasan nyo. Simulan nyo ng basahin. Kapag maalam ka sa salita ng Diyos, kilala mo si Jesus. That's surrendering. Allowing God to control everything in our life. Nakakatuwa, no? Hearing people recovered from COVID-19. I know
At napakahirap siguro no, na malaman mong you've been positive by this virus. But again, surrender everything to God. Siya nang bahala. Siya ang magpapagaling sa atin. Magsatayo po tayo. Iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Sa bawat kahilingan, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumauna sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Patuloy nating isinasama sa ating banal na misa ang kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit dulot ng COVID-19, gayon din ang kapayapaan ng kalooban ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. At isinasama rin natin ang mga tao na humihingi ng ating panalangin. Ama, dinggin mo ang kahilingan ng iyong sambayanan at gawin mo kaming ganap sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Isama po natin yung ipasama kay Maria Michelle Victorina Navarrete, Violeta and Maria Caterina Pakingan, kahilingan sa pagaling ni Felix Joaquin Navarrete, and Dennis Johnson, panalangin para sa kaluluwa ni Bernardino Concepcion Baltasar, Edgardo Bernie Lolita, Lolito Manolito, Normita Raquel, Armando Joaquin Dimar, pag-aalay. Tinapay na nagmula alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa
sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tatayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. To Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Luluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ng mga apostol, ni San Jeronimo, ni San Agustin, ni San Francisco, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsutayo po tayo. Sa ating pagsuko at pagpapaubaya sa Diyos, atin ngayong dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa nobena pa rin ni San Francisco na po. At alam natin na si San Francisco ay galing sa angkanang mayaman. Pero iniwan niya ang lahat sa pagsunod niya kay Jesus. Because for him, the true treasure is Jesus Himself. Ngayon po, ibahagi natin ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Na nag-aalis ng mga kasalanan,
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesus na patuloy na tumatawag sa atin, ang ating tunay na kayamanan, ang kordero na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin na ako. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo ng higit sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa parang espiritual. Niyayakap ko po kayo na parang kayo'y nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Ang katawan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong parangalan si San Francisco. At nang muli ng lungkot, 4 na araw na sunod, lindol na katakot-takot ang naglolo. Utsoy ang mug, madlayang nasirang bahay, kumbento't mga simbahan. Akayin mo, o kaming tanan, ang buhay mo'y na matularan. Kaya nga napahinahon ng pusong may linggatong, ikaw rin ang siyang nagtanggol at nagpaho upang ng lindol. Puot ng Diyos ay napindang nang ikaw na ang humadlang. Akayin mo, o kaming tanan, ang buhay mo'y nang matularan. Bukas po ay unang araw ng Oktubre at inaanyayahan po ang lahat bilang pagpaparangal sa mahal na Birhen ng Santo Rosario na at tayo ay sama-samang magdasal ng banal na Rosario para po sa pagkakaisa at kagalingan nating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayo't ingatan ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo tayo, magtiwala sa Diyos. Salamat sa Diyos. Patriarka